Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Hindi malaman ni Vera kung tatakbong papasok o bubuksan ang kanilang gate nang matanaw niyang patungo roon sina Orlan at Elias. Natatensyon na naman siya sa muling paghaharap nila ng kababata. Noong isang araw na makipanood ito ng DVD sa kanila, bago ito umalis ay hinalikan nito ang dulo ng daliri niya. Pagkatapos ay inilapat iyon sa pisngi niya. Bago pa siya makapag-react ay walang paalam na lumabas na ito ng video library. Hindi niya lubos maisip kung ano talaga ang totoo. Hanggang ngayon ay ayaw niya maniwala na may interes sa kanya si Orlan bilang isang babae. Ayaw niyang isipin na totoong may gusto ito sa kanya. She found it absurd. Paano ba naman niyang hindi maiisip iyon? Mula pagkabata ay alaga na siyang inisen at gawa ng kalokohan ni Orlan. Imposible naman yata na kung mahal niya ang isang tao ay gugustuhin niya na gawan siya ng mga bagay na ikapapahiya niya at kagagalit. Wala siya nakikitang logic doon. Iisa lang ang nakikita niyang posibilidad kaya nagpapakita ng interes sa kanya si Orlan. He was yet to do the greatest mischief he could ever think of to blow her brains out. Kung paano nito gagawin niyon ay hindi pa niya alam. Mabuti na ngayon pa lang ay aware na siya sa posibilidad. Dahil gagawin din niya ang lahat, wag lang siyang mahulog sa bitag nito. Hi Vera! Si Elias ang bumati sa kanya. Higit itong matangkad kaysa kay Orlan, kaya mula sa ibabaw ng Iron Gate ay natatanaw nito ang nasa loob ng bakuran. Ngumiti rin siya rito at pinagbuksan ng gate ang mga ito. Hi, napasyal kayo. May problema ba? Wala naman, sagot ni Elias. Gusto lang kita makausap. Tungkol saan? Giniyahan niya ang mga ito papasok sa kabahayan. Nag-iisip siya habang naglalakad sila. Hindi pa rin kaya ito nadismaya sa mga nakita nitong almost violent reactions niya kay Orlan nung una magpunta mga ito roon? Magpapaalam na kaya itong manligaw sa kanya? Grabe, matutuloy na yata ang kilig niya. Natatandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo na pwede kang commercial model? Napangiti siya. Nagpapatawa ka naman eh. Seryoso ako Vera. May hinahanap kaming model para sa commercial ng isang brand ng teens cologne. Palagay ko, malaki ang potential mo mag-endorser nun. So, natuloy ka pa pala talaga sa ad agency na yun? Oo, mukha naman magandang trabaho, kaya pumayag na rin ako. Ano, mag-try ka na? May stage fright ako eh, hindi ako pwede riyan. Magagawa naman ng paraan yun. Ang importante, makita muna namin kung maganda pa rin lalabas ang mukha mo sa VTR. Kung papayag ka, bukas ng umaga, isasamahan kita sa office namin. Naku, subukan mo lang. Wala namang mawawala sa'yo kung magta-try ka, diba? Anong malay mo? Bukod sa pagiging pharmacist mo, maging sideline mo pa ang pagko-commercial model. Hindi ko nga alam kung makakahanap ako ng trabaho sa propesyon kong tinapos. Kaya nga, habang wala ka pang trabaho, subukan mo kung pupwede ka sa sinasabi ko. Napansin niya na sa buong panahong naroroon sa kanila ang dalawa, ay halos hindi nagsasalita si Orlan. Bagay na labis niyang ipinagtataka. Hindi naman ito dating ganoon. Okay, sige, susubukan ko. Good, di paano, dadaanan na lang kita rito bukas. Anong oras ba? Bago mag-9? Hanggang sa makaalis na mga ito sa kanila, ay wala man lang nasabi si Orlan. Nanibago tuloy siya sa kababata niya. Kinabukasan, tulad ng sinabi ni Elias, bago mag-alas 9 ng umaga, ay naroroon na ito sa kanila. Nakagayak na siya, kaya pagkatapos magpaalam sa mami niya, ay lumabas na sila. Nagulat siya dahil nag-aabang ang kotse ni Orlan sa tapat ng gate nila. Nag-volunteer si Orlan na idaanan tayo sa ad agency bago siya tumuloy sa office. Paliwanag sa kanya ni Elias. Wala na siya nagawa kung hindi yung sumakay. Sa tabi ni Orlan siya pinagbuksan ng pinto ni Elias. Ito naman ay sa likuran na upo. Kinakabahan ka ba? Tanong sa kanya ni Orlan. Sa wakas, inagawa na nitong kausapin siya.
Pinigil niya na mapangiti dahil ito ang mukhang kinakabahan at hindi niya alam kung sa muli nilang paghaharap o sa kanya magiging screen test sa ad agency. Weird. Medyo, sabi na lang niya. Kapag pumasa ka at naging commercial model na, baka hindi mo na kami pansinin. Sinulya pa niya ito at ninukatan ng ilong. Parang si Ryan. Siyempre, sisikat ka na. Hindi naman kasi ako artista at may sumisikat ba sa isang beses na paglabas sa commercial? Besides, hindi pa nga natin alam kung makukuha ako o hindi. May tiwala ko sa judgment ni Elias. Photo artist yan eh. Siyempre, maa-assess agad niya kung pwedeng isang talent o hindi. Tumingin pa ito sa rearview mirror. Di ba pare? Tumawa si Elias. Hintayin muna natin ang result ng screen test bago tayo mag-comment. Pero ako, 95% sure na papasa ka sa screen test. At dahil baka doon, madiskubre kang artista. Ano ka ba? Ang layo na ng narating ng imahinasyon mo. Talaga namang kapag tungkol sa'yo, maraming nararating ang imagination ko. Pilyo na naman ang itsura nito ng sulya pa niya. Tumawa si Elias sa sinabi nito. Hindi na lang siya umimik. Baka kung saan pa mapunta ang usapan. Sila na lang ni Elias ang umakyat sa office building ng ad agency. Si Orla naman ay nagtuloy sa opisina nito. Isang lalaking matanda, marahil na kaunti kay Elias ang sumalubong sa kanila. Ipinakilala siya ni Elias dito na siyang boss daw nito. Sinamahan sila nito sa isang silid kung saan gagawin ang pagkuha ng VTR niya. Si Elias naman mismo ang kumuha ng kanyang still photos. Nang matapos sila, ay inihatid na siya ni Elias sa ibaba ng gusali. Isinakay na lamang siya nito sa taxi. Bago siya umalis, ay sinabi nito na okay ang resulta ng VTR niya. Ang still photos na lang daw ang hihintayin nito para makatiyak kung pasado na nga siya. Dakong hapon lang, bago ito umuwi kina Mrs. Endaya, ay dumaan ito sa kanila. Pasado raw siya. Sasabihin na lang daw nito kung kailan siya pababalikin sa opisina upang pag-usapan ng tungkol doon, pati na ang gagawin niyang TV commercial. Tuwang-tuwa ang mommy at daddy niya. Excited ang mga ito na magiging commercial model na siya. Siya naman ay hindi malubos ang kasiyahan. Hindi niya hiling iyon, i-display niya ang kanyang muka para tingnan ng iba. Wala siyang kahilig-hilig na magpakuha ng pictures at video. Ngunit dahil minsan lang naman ang mga bagay na ito ay nagpatianod na siya. Mabuti rin naman na may iba pa siyang ma-experience bukod sa pagbabasa ng mga reseta at pagsasaulo ng mga pangalan ng gamot. Bago sumakay si Vera sa SUV ng ama ni Orlan, ay napalingon siya sa bahay ng mga ito. Nakita niya si Orlan na nakatayo sa front door. Nakatingin ito sa kanya. Iyon ang araw ng pagpunta nila sa Bulacan. Isasama siya ng mga magulang nito na mamasyal sa palaisdaan ng mga ito roon. Mukhang naiinggit sa iyo ang kababata mo, iha. Nakangiting sabi sa kanya ni Tita Dulce. Parang gustong sumama sa atin. Madalas po ba siya sa palaisdaan ninyo? Bibihira. Nagpupunta lang yan doon kapag inuudya ka namin na dalawin naman ang lolo niya. Wala nga naman siyang iba mapupuntahan doon. Pulos palaisdaan ng paligid. Malayo sa kapitbahay. Isa pa, talagang seryoso na siya ngayon sa pagtatrabaho. Lagi siya nakatutok sa negosyo. Kailangan niya raw talagang magsipag. Natutuwa naman ako dahil malaki na talaga ang iniasenso ng negosyo namin dahil sa kasipagan niya. Talaga naman pong kapag itinuon ni Orlan ang sarili niya sa isang bagay, marami siyang naa-accomplish. Tulad na lang sa pagtutuon na kababata niya ng pansin para konsumihin siya. Imagine, mula noong mga musmus pa sila hanggang ngayon, hindi ito nagsasawa. Siya na lang nang siya ang nakikita nito. Maiba ko, iha. Ikaw ba may nobyo na? Naku, wala pa po. Bakit? Wala ka pa bang napipisa sa mga maniligaw mo? Medyo natawa siya. Parang naulit lang ang pag-uusap nila ni Orlan noong unang beses. Ang pagkakaiba lang ay tsak na kababata niya na wala nga siyang boyfriend. Wala naman po naliligaw sa akin ngayon eh. Aba, ibig mong sabihin, hindi pa rin naglalakas ang loob na manligaw sa iyo si Orlan? Ho? Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi nito. Totoo bang narinig niya? Sa tingin naman niya ay hindi ito nagbibiro. Ngunit ang mga pagdiga ni Orlan ay itinuturing lang niya ang pagbibiro nito sa kanya na isang paraan lang iyon ng kababata niya
para siya buskahin. Mga bata pa kayo, sinasabi na niya sa amin ng Tito Luis mo na ikaw ang liligawan niya. Naku, nagbibiro lang po ang isang yon. Hindi naman siguro. Noon nga maligaw siya ng iba, tinanong ko. Ang sabi sa akin, malabo raw ang pag-asa niya sa'yo, kaya bumaling na lang siya sa iba. Nagka-girlfriend naman nga siya. 3 pa yata nga, hindi naman nagsipagtagal. Pero lately, ikaw na naman ang madalas niyang mabanggit sa amin. Nakakatuwaan lang po ako ng anak niyo. Nakakatuwaan akong buskahin. Palagay ko talaga, may tama sa iyong anak ko. Iba na mga kinikilos niya ngayon. Sabi ko nga rito sa Tito Luis mo, parang ngayon pala nagbibinata si Orlan. Dulce, huwag mo na nga kumbinsihin si Vera. Wala talagang pag-asa sa kanyang anak natin. Binalingan siya ng matandang lalaki. Iha, ulitin mo nga rito sa Tita Dulce mo yung sinabi mo kay Orlan noong nasa talyar tayo ng tito mo. Ngumiti lang siya. Kalimutan na po natin ang tungkol doon. Alam mo, hindi pasado rito kay Vera anak natin. Tinapat na niya si Orlan na wala siyang gusto rito. Binalingan na naman siya ng ginang. Sayang naman Iha, noong mga bata pa kayo, napagkwentuhan namin ng daddy at mommy mo na sana kapag nagsilaki na kayo na rin ni Orlan na magkagustuhan. Iyon ang katotohanan matagal na niyang ini-ignore. Ngunit maliit pa lamang sila ni Orlan ay napapakiramdaman na nga niyang ganoon. Katwiran niya, kung ayaw naman niya ay hindi siya mapipilit ng kanyang mga magulang na siya naman nga nangyari. Sorry po tita, hindi niya yata matutupad ang wish ninyo. Naiintindihan ko. Ang sa amin lang, baka sakali lang naman. Nang pumasok ng sinasakyan nila sa barangay na ayon kay Tito Luis ay nakakasakop daw sa palaisda ang pag-aari ng mga ito, naging baku-baku ng daan. Kaya naman pala gusto nito magpa-assemble ng jeep. Dirt road pala ang patungo sa palaisdaan. May 10 minuto yata sila nagtiis sa maalog na daan bago nila narating ang maluwang na fish pond. Ang likuran niyon ay niyugan. 6 na maluluwang na pitak naman ng palaisdaan. Ang isang pitak ay nilusungan ng ilang kalalakihan at halos tuyo ng tubig doon. Inaani na nila ang sugpo kaya pinutuyuan ng isang pitak na iyon. Imporma sa kanya ni Tito Luis. May kalakihan ng bahay sa gitna ng palaisdaan na yari sa bato at brick. Ang pagkakayari niyon ay hawig sa mga bahay ng Kastila noon. Malapad at maluwang ang balkonahin niyon na nakaharap sa bukana. May nakita siyang duyang yantok na nakabiting sa gitna. Katabi niyon ang isang tumba-tumba na yari din sa yantok. May isang kubo rin na malapit sa bukana ng fish pond. Sa hula niya ay doon nakatira ang bantay. Nakapatahimik ko pala rito, ang malamig na simoy ng hangin, sabi niya kay Tita Dulce. Kaya nga nagustuhan namin ang Tito Luis mo lugar na ito. Halika, umakyat muna tayo sa itaas at na makapagpalamig tayo. Isang matandang lalaki na puti na ang buhok ang sumalubong sa kanila. Natatandaan niyang ito ang lolo ni Orlan na si Lolo Poldo. Ilang beses na niyang nakita ito sa bahay ng kanyang kababata lalo na kapag may mga okasyon. Aba, tingnan mo nga naman, kasama pala ninyo ang nobya ng apo ko. Nakangiting tudyo sa kanya na matanda. Napatingin siya kay Tita Dulce. Nagkibit balikat lang ito at ngumiti. Inimbitahan namin siya papa. Nagmano siya dito, bunsod ng paggalang. At para namang kiniliti ito, tuwang-tuwa at lalo siyang tinukso. Mahusay talagang pumili ng nobya ang apo ko. Maganda na, magalang pa. Bakit nga pala hindi ninyo kasamang nobyo mo ha, Vera? Ikinagulat niya, nakilala pala siya nito. Lolo Poldo, hindi ko po boyfriend si Orlan. Kababata ko lang po siya. Aba, just kay batang yan kahina-hina. Hanggang ngayon pala, hindi ka pa rin napapasagot. Samantalang noon pa siya gumigiri sa'yo. Lalo siyang nalito sa sinabi nito. Ano bang akala ng matandang ito sa kanya? Manok? Papa, lubayan niyo na si Vera. Saway dito ni Tito Luis. Hindi niya type ang apo niyong pilyo. Napakagaling mambuska na ewan ko ba naman kung kanino nagmana. Pinariringgan mo ba ako ha, Luis? Napatingin siya. Ngayon, alam na niya kung saan nagmana ng pagiging pilyo si Orlan. Naku, hindi ho papa. Ang ibig ko lang namang sabihin, inaayawan ng babaeng niyang apo niyo dahil sobrang mapambuska. Si Tita Dulce nang pumutol ng diskusyon ng mag-ama. Dinala siya nito sa sala. Hindi nagtagal,
Inalapitan sila ng isang babae na ayon kay Tita Dulce ay asawa ng bantay roon. Dinulutan sila dito ng buko juice, suman at buko pie na makapagpahinga. Isinamahan siya ni Tita Dulce na manood na nagsisipag-ani na sugpo. Nagkakaingay ang mga tauhan lalo na nang lumapit sila. Ganyan talaga mga yan, nangingiting sabi sa kanya ni Tita Dulce. Palibhasa, bihira makakita ng dalagang mga yan na magsawa sila sa panonood ng mga nagsisipagang ani ay nagpahinga sila sa duya ni Tita Dulce. Maya-maya lang ay tinawag naman sila ni Lolo Poldo. Dumulog na raw sila sa hapag para sa pananghalian. Malalaki ang sugpo na ipinaluto nito. Mayroon ding inihaw na tilapia at ginataang hipon. Dulce, ihanda mo ng gamot para sa alta presyon. Pagbibiro tuloy ni Tito Luis na makita nito kung ano-ano mga nakahain. Nag-enjoy talaga siya sa pananghalian. Pakiramdam niya ay nadagdagan kaagad ang timbang niya sa sobrang kabusugan. Naglakad-lakad siya sa paligid ng fish pond pagkatapos naakit siyang libutin ang mga prinsa. Nakita niya ang kinakapitan ng talaba mga iyon. Sinubukan niyang tungkabi ng isa, hindi man ang iyon natinag. Baka masugatan ka lang yan. Napakislot siya at muntik na mawala ng balanse sa biglang nagsalita. Maagap naman siyang nahawakan nito bago pa siya malaglag sa prinsa. Hindi niya alam kung bakit nag-alsahan ang mga balahibo niya sa katawan sa paglalapit nilang iyon. Orlan, anong ginagawa mo dito? Sumunod ako sa inyo. Mainayos lang ako sa office at pagkatapos, nag-travel na ako papunta rito. Isimula doon kumala siya sa pagkakahawak nito. Gusto mo ba ng talaba? Wag na lang, mahirap tong kabin. Saka tapos sa kami mag-lunch. Nakapag-lunch ka na ba? Hindi pa. Halika, samahan mo ko para naman may makausap ako habang kumakain. Wala naman siya nakikita ang indiksyon ng kapilyuhan nito kaya sumama siya. Close ba kayo ng lolo mo? Naitanong niya rito habang magkasunod sila naglalakad sa pilapil. Medyo, bakit mo naman naitanong? Wala naman, naisip ko lang na siguro sa kanya ka nagmana. May pagdududang sinulyapan siya nito. Bakit mo naman nasabi yan? Medyo palibiro din kasi ang lolo mo. Biniro ka ba niya? Kibit-balikat ang isinagot niya rito. I bet, iminamatch na naman niya tayo. Hindi na lang siya umimik. Nasa harap na sila na hagdan nang huminto ito at humarap sa kanya. Tila nangaarok ang anyo. Kung seryoso ba ako maligaw sa'yo, papayagan mo ko? Naku mga kafelisidad! Nagkaroon na yata ng lakas ng loob si Orlan na manligaw kay Vera. Mukhang totoo nga yatang sinasabi ng pamilya ni Orlan na bata pa lamang si Orlan ay may gusto na kay Vera. Kaya naman, abangan!